Good evening po sa inyong lahat mga kapatid, and again, thank you for attending our weekend worship service. At as you can see on my background, ako po ngayon ay nasa Jerusalem. Dahil ang pag-uusapan ho natin sa gabing ito at sa susunod na mga Friday pa ay may kinalaman po sa second coming or sa end of days na napakang pag-usapan dahil kung nasubayan pangyayari ngayon sa Israel. Siguro kung tayo po ang nakatira doon, baka ang pakiramdam natin ay end of the world na. Walang tigil ang bombahan at kabi-kabila ang gera. Hindi pa sila tapos sa Hamas, meron na namang Iran. At alam ho natin na ito ay hindi na natin dapat ikagulat dahil bahagi na ito ng prophecy na kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. So kaya share ko po sa inyo ang aking screen at ang ating pag-uusapan po ngayong gabi ay ating pinamagatang End of Days, Yahweh's Prophetic Calendar. Okay. So, yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi mga kapatid. Tayo po ngayon ay saglit na manalangin. Aming Ama, aming Diyos, aming Panginoon, sama-sama po kaming mga magkakapatid na dumudulog sa iyo sa mga oras na ito. At hinihiling po namin na tulungan mo po kaming lahat sa pag-aaral namin ng iyong banal na salita. Bigyan mo po ako ng kakayahan na ito ay aking maipaliwanag ng maayos at wag nawa akong magdulot ng kalituhan. At ganoon din po ang aking mga kapatiran ay bigyan mo po ng gabay at kaliwanagan sa iyong mga salita. Tulungan mo po kaming lahat, aming Ama, sa pag-aaral namin ng iyong mga salita sa gabing ito. At patuloy na kami nagpapasalamat na ang aming bansa ay malaya sa mga ganitong uri ng pagtitipon at pag-aaral. At kami ay linggo-linggo malayang nakakapagsama-sama upang magpuri at salamat po, Panginoon. At sa iyo po ang papuri at pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen. So ang magiging focus ng ating talakayan ay ang feast days at ang kaugnayan nito sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang title po natin ay End of Days, Yahweh's Prophetic Calendar, a biblical look at the feast days and Messiah's return. Napapanahon din kung pag-usapan natin ito dahil itong taon na ito ay sinimulan natin na ang seven feasts of the Lord ay ating pong i-memorialize. At nagumpisa na po tayo sa Passover, sa unleavened bread, sa first fruit, at ang huli po natin ay yung Shavuot, ang tinatawag natin sa Greek na Pentecost. At meron pa pong hindi tayo nagagawa, yung pong Feast of Trumpet or yung Teruah, yung pong Yom Kippur at saka yung Sukkot. Kaya ito po ang ating tatalakayin ngayon. Hindi lang ito ay kasalukuyang ginagawa natin sa church, minememorialize natin, kundi kung mag-oobserba po tayo sa nangyayari ngayon sa mundo, ay mahalagang pag-usapan ito, ang end of days, na hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat mabalisa, dahil base sa salita ng Diyos, alam na ho natin kung ano mangyayari sa bandang huli. Bagamat hindi madali,
Mahirap, pero alam natin we are on the winning side. Ang bayang Israel po, hindi nalingid sa ating kaalaman, ang siyang piniling bayan ng Diyos. Ang mga Israelita, ang mga piniling tao niya. Ito pong bansang ito na ubod ng liit ay malaki pa po ang Pilipinas eh. Kasinlaki lang po siya kung iahambing sa Pilipinas, kasinlaki lang siya ng buong Luzon at kalahati ng Visayas. So kaya mas malaki pa tayo kaysa sa Israel. Pero sentro siya na hindi lang sa Middle East, di ba kung mapapansin ninyo. At nalaman din ho natin sa kasaysayan na itong mga taong ito, ang mga Israelita ay uh, sinubok ni Pharaoh na sila ay burahin sa mapa sa mundong ito 3,000 years ago. Pero hindi nagtagumpay si Pharaoh na magitan ng Diyos. Sinubok din silang i-annihilate ng mga Babylonians, no? Ang unang-unang empire na sumakop sa kanila, ang mga Babylonians 2,500 years ago. And also they failed to annihilate the people of Israel. Ganun din po, no? Sinubok din silang i-wipe out ng Roman Empire 2,000 years ago. But the Roman Empire, kahit na gaano siya ka-powerful, they failed. No? And in 1940s, 80 years ago, no? Ang sinubok naman ng Nazi under the leadership of Hitler na i-annihilate din sila, i-exterminate sila. Pero naburas sa mapa si Hitler. Pero hindi ang mga Israelita. And maging ang actions, no? Yung pong mga bansa, hindi lang isang bansa ito, kundi Arab nations ang nagsama-sama para to wipe off Israel from the map. But they failed. So ngayon, ang Iran ay nagsiset up ng nuclear weapon. At ang walang ibang dahilan ho ito kundi upang i-annihilate, no, ang i-annihilate nila ang Israel. Pero alam natin na hindi magwawagi ang mga Iranian. Ito pong Iran na ito ay ito yung dating Persia. Kung natatandaan nyo, under King Cyrus, sila ay napabalik sa kanilang lupain and hindi lang po sila pinabalik kundi itong mga Iranian na ito, na Persia sila dati, ay tumulong pa sa pagpapatayo ng templo nila. Hindi lang sila pinabalik kundi tumulong pa sa pagpapatayo ng templo. Pero kung babasahin niyo po ang Book of Ezekiel, particularly chapter 38 and 39, na-mention ulit itong Persia, itong Iran in particular, na muling maghahasik ng lagim ito sa Israel. At hindi natin alam kung ano na ito, pasimula na ito, no? Pasimula. Pero ang question is, babalik na nga ba ang ating Panginoon, no? Kaya ito po ang purpose ng ating pag-aaral. We will explore end times prophecy through Yahweh's feast days. Kaya ang ating pong pag-uusapan ay may kinalaman dun sa 7 feasts of the Lord. And we will try to understand Messiah's first and second coming. Yan po yung ating pag-aaralan, mga kapatid. Can we know the time?
Well, ang ating pong scripture reference dito ay alam na nating lahat ito, lalo na sa inyo na mga madalas ay nagbabasa ng Bible. You have heard this so many times. It is in the book of Matthew chapter 24. No? Yan po ang kumbaga magsasabi sa atin. So can we know the time? Malalaman ba natin? Tingnan natin no sa mga susunod na mga scriptures. So as we talk about the end of days related to the feast days, masasabi po natin na itong 7 feasts of the Lord ay prophetic rehearsal po ito of the first and second coming of Christ. So kaya hindi natin pwedeng isa-isang tabi po ang feast days eh. Yung 7 feasts of the Lord. Habang ito po ay minememorialize natin sa ating church, we are actually rehearsing no yung pong prophetic first and second coming of Christ. Kaya naka-align ho tayo sa mga kaganapan ngayon sa mundo. Kaya kung gusto nating subaybayan no kung ano ang mangyayari in the end days, tingnan ho natin ang Israel. At tingnan natin itong Feast of the Lord na ito dahil yung 7 Feasts of the Lord ay very much related. Actually, ang pinaka-main focus talaga noon is the first and second coming of Christ. Kung natatandaan nyo po noong Sunday, ay tinalakay po natin yung paano ba natin uunawain ang Biblia. At sinabi ko po doon, ang Biblia ay isinulat ng mga analogical mind. Meaning, they observe the patterns. Kaya dito, titingnan natin, may pattern po ito. Yun ang titingnan ho natin dito, yung pattern nung first at i-relate natin doon sa second coming of Christ. Dito makikita ho natin ang another application of analogical thinking or analogical mind dito po sa 7 Feasts of the Lord na ito. As a review, ano-ano ho ba yung mga Feasts of the Lord na yon? So, nahati lang siya sa dalawang kategorya ng panahon. Yung isa po ay the Spring Feast. Kasi bakit siya tinawag na Spring Feast? Kasi ito pong feast na ito ay nagaganap during the springtime. At ano-ano po yon? Yung Passover, yung unleavened bread, yung first fruits, at saka yung Pentecost or yung Shavuot, kung tawagin natin. Under the fall feast, no, during the fall, ito naman po yung kanilang sineselebrate, yung Feast of Trumpets, yung Day of Atonement or Yom Kippur, yung pong trumpets ay Yom Teruah, yung Day of Atonement ay Yom Kippur, and then yung Tabernacles ay Sukkot. So isa-isahin po natin yan mga kapatid. Saan ba natin matatagpuan ito? Ano ang reference natin? Ito po ay nasa Leviticus chapter 23 verse 2. At dito ay ang nagsasalita ay ang Diyos at kausap niya si Moses. At ang sabi niya, "Speak to the Israelites and say to them, these are my appointed feasts." Very clear ho doon, no? Na itong feast na ito ay feast of the Lord. Kasi sabi niya, these are my appointed feasts. Hindi niya po sinabi ditong, these are your appointed feasts. Kundi sabi niya, these are my appointed feasts. The appointed feast of the Lord, which you are to proclaim as sacred assemblies. So kaya wag nating babaliwalain yung ating pagme-memorialize nung ating 7 feasts na yan. Because in the eyes of the Lord, yan po ay sacred at kanya yan. Kaya kapag yan ay ginagawa po natin, we are honoring the Lord. And it must not be treated lightly.
Kaya hindi po natin yan idadaos na maidaos na lang. Dapat to idinadaos natin ito ng buong husay sa abot ng ating makakaya at buong sagrado nating gaganapin ito. Dahil ito ay sacred na pagtitipon kapag ginagawa po natin, minemorialize natin yung appointed feast of the Lord, no? Ito po ay sagradong pagtitipon ng mga mananampalataya ng Diyos. So yan po yung ating scripture reference diyan. Ipinag-utos mismo ng Diyos yan sa kanila. And of course, tayo po ay mga spiritual Jew na dahil inadapt tayo sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo. Nang tayo ay nanampalataya sa Kanya, tayo ay inadapt, inampon, kumbaga, at ibinilang na tayo bilang mga spiritual Jew. Kaya may obligasyon na po tayo na tuparin at ganapin ang appointed feast of the Lord na ito. Sa Zechariah chapter 14 verse 16 to 17, ang mababasa po natin dito na itong appointed feast of the Lord na ito, in particular, yung pong Sukot, yung tabernacles, ay isasagawa pa rin po ito. At hindi lang ang Israel ang magsasagawa nito. Ang magsasagawa po nito ay ang buong mundo pagdating po ng millennium. No? During the 1,000 years, Sukot Festival or the Feast of Sukot ay gagawin po. Pakinggan nyo itong Zechariah chapter 14, 16 to 17. Sabi dyan, "Then the survivors from all the nations that have attacked Jerusalem will go up year after year to worship the King, the Lord Yahweh Almighty, and to celebrate the Feast of Tabernacles." No? Ulitin ko lang yan. Sabi dyan, "Then the survivors from all the nations," hindi lang Israel, "from all the nations," and of course, kasama Pilipinas dyan, "that have attacked Jerusalem." Siyempre, hindi tayo kasamang umatake sa Jerusalem. "Will go up year after year to worship the King, the Lord, Yahweh Almighty, and to celebrate the Feast of Tabernacles." So, kaya kung sasabihin po sa atin na ang mga COG Bacoor ay napaglipasan na ng panahon at sineselebrate pa ang Old Testament, well, based on what we have read from the book of Zechariah, which was prophesied thousands of years ago, ay magaganap po ang pagse-celebrate ng Feast of Tabernacles, ang Sukot, even in the millennium. So, ibig sabihin, hindi tayo napag-iiwanan. Tayo po ay advance pa nga dahil sineselebrate na natin ang Feast of Tabernacles. Malapit na ho yan, mga kapatid. Abangan natin. Now, the Hebrew word for appointed times is moed. Okay? Yan po yung plural. Yan yung singular. Yan yung pinagmulan niya, moed. Okay? Ang plural po niyan ay moedim. In Leviticus 23 verse 4, it says, "These are the Lord's appointed feasts, the sacred assemblies you are to proclaim at their appointed times." Yun yung moed, appointed times. Kaya makikita ho natin yung word na yan just sa verse 4. So again, appointed times is moed in singular and moadim in plural. Kaya yung 7 feasts ay moadim. No? Kasi plural po siya, marami. Pero saan ba natin unang nabasa yung moadim na yan? Sa Genesis pa lang, chapter 1. Nandun na yung salita na yon. Pakinggan nyo to, verse 14. "And God said, let there be lights in the expanse of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs to mark seasons and days and years." So, mga kapatid, the very purpose noong pong mga, yung araw, yung buwan, yung between,
is to mark the Moedim. No, yung pong Moedim, yung appointed feast of the Lord. So kaya po from the book of Genesis makikita natin na ang pangunahing purpose bakit isinet ng Diyos ang araw, ang buwan, ang bituin, no? Para magsilbing palatandaan yan para doon sa seven feasts of the Lord. So, kaya dito makikita natin kung gaano ka sacred, kung gaano ka importante sa Diyos yung seven feasts of the Lord na yan sa Kanya. No? Kaya sabi niya, piyesta niya yan. Hindi yan piyesta ng mga Hudyo, Kanyang piyesta yan. Kaya kumbaga po, kailangan makipiesta tayo sa Diyos. In Leviticus 23 verse 5, the Lord's Passover begins at twilight on the 14th day of the first month. So ito po yung unang-unang feast, no? Yung doon sa seven feasts of the Lord, yung Passover. Kailan nagsisimula yon? Sabi, at twilight on the 14th day of the first month. So ano ba yung first month? Sa Gregorian calendar, ang first month po ay January. Samantalang sa Hebrew calendar, ang first month nila is between March and April. Now, sila po ay nagbabase sa lunar calendar. Tayo po, nakabase tayo sa Gregorian calendar. So, ang first month nila ay between March and April. Naglalaro po doon. Depende sa setting ng buwan. Ano po, paano ba naging first month siya? Yung month na yon. Kung natatandaan nyo, nung pinag-aralan po natin ng Exodus, nung lumabas sila from Egypt, papunta sa wilderness, when they were there in the wilderness na po, and they were free from the bondage of Egypt, sinabihan sila ni Lord na yun ang magiging first month nila. So kaya doon po nagsimula yon. Saan naman nagsimula yung bakit lunar sila? Well, kung babalikan po natin ng Genesis, ang araw ay nagtatapos noon at nagsisimula doon po sa gabi, hindi po sa araw, no? Kaya doon yung po yung mga basihan nila diyan. So kaya kailan daw? 14th day of the first month. Now, kung atin pong titingnan ang kalendaryo nila, ang napag-aralan na po natin ito, binabalikan lang natin, nagsisimula ang panibagong araw nila paglubog ng araw. Kasi sisikat na ang buwan. Tayo kasi nagsisimula ang araw natin pagsikat ng araw. Sa kanila po, nagsisimula ang panibagong araw nila pagsikat ng buwan. Kaya, yan pong nakikita nyo sa screen ninyo. So, kaya yung 14 nasa baba, kasi yan na po yung palubog na yung araw. No? Paglubog ng araw, hanggang sa pagsikat niya kinabukasan at magbabago ulit yung araw sa paglubog niya, yung sa pagdating ng 15. So, yan po yung according sa Leviticus 23 verse 5, diyan po magsisimula ang Passover. And then pagkatapos niyan, ay sunod na calendar ho natin, makikita natin na nagsimula na yung unleavened bread. Balikan ko lang po yung natin, yan. Yung Feast of Unleavened Bread, no? So, Passover, ito yung pinatay, yung pong nila, pinatay yung mga, yung lamb, tapos naglagay sila ng blood do sa doorpost, and then tapos, ang dala-dala nilang tinapay ay walang lebadura. Hindi, dahil kasi wala na silang oras para intayin pang umalsa ang tinapay. Kailangan magbaon sila ng pagkain dahil maglalakbay sila sa wilderness no? Kaya right after the Passover is the Feast of Unleavened Bread. Diyon naman po ay nagsisimula doon sa 15, no? Sa kumbaga sa paglubog ng araw sa 14, yun na yung 15 hanggang sa pagsikat ng araw kinabukasan. Okay?
So yan po yung naka-red na yan. Yan yung Feast of Unleavened Bread. Right after the Passover is the Feast of Unleavened Bread. And then, isa-celebrate nila yan for 7 days. Lahat yung naka-blue na yon. Isa-celebrate nila yan. Magtatapos yan doon po sa araw ng 21. No? Pagdating ng 21. According yan sa Leviticus 23 verse 6. At ito po ay nagaganap during the spring feast nila. Yan. So, nagtatapos yan diyan sa 21 na yan. Now, habang nagaganap naman niya sa kalagitnaan, yung first fruits naman, makita natin yung naka-purple po. Yun sa 18. No? Paglubog ng araw sa 17, yung 18 is panibagong araw yon hanggang sa pagsikat ng araw kinabukasan doon sa 18. So kaya nag-overlap yung pong celebration nila ng unleavened bread at saka yung first fruit. Okay? So yan po yung pinapakita dyan sa calendar na yan. Na makikita ho natin yan sa Leviticus 23 verse 10 to 14. Okay? So makinig lang ho kayo dahil may relasyon ng lahat siyang binabanggit kong yan pagdating ng bandang dulo ng discussion. And then, ang susunod po is the day of Pentecost na binabanggit natin. Paano kailan nila sinaselebrate yun? Magbibilang po sila ng 7 Sabbath from first fruits, totaling 49 days. And on the 50th day is the day of Pentecost. Pero babalikan nun natin doon sa wilderness. Kailan nangyari yung Shavuot na yon? Kasi yung Pentecost is a Greek word eh. Yung Hebrew is Shavuot. Kailan nun nangyari yon? Nung ibinigay ng Diyos kay Moses yung law. So, ika-50th day. So, yun po yung pinaniniwalaan ng mga Hudyo. It is based on tradition na on the 50th day nila in the wilderness, doon ibinigay ng Diyos yung law, no? Yung Torah, doon ibinigay ng Diyos sa kanila. Kaya they are celebrating that. Now, yung Pentecost naman is, nakita natin yan sa Book of Acts. No? Na naganap yan sa Book of Acts naman. Mamaya po, babalikan natin yan. So, yan yung kanilang paniwala na on the 50th day, which is the Feast of Shavuot, doon ibinigay ng Diyos ang Torah kay Moses. Right? And then, pagkatapos po ng Shavuot, pasok na tayo ngayon doon po sa Feast of Trumpet, which is the Yom Teruah. It is a one-day feast on the first day of the 7th month. No? So kaya bibilang tayo from April, bilang tayo ng 7, doon po magaganap yon on the 7th month. Kaya yung Feast of Trumpets na gaganapin natin, based dun sa Hebrew calendar, hindi ko lang po alam pa sa ngayon kung paano natin i-memorialize ito. I think nasa kanya-kanya tayong bahay nito at magkakanya-kanya tayo ng blow ng trumpet. I don't know, basta i-ano sa atin yan, no? I-announce yan, mag-intay kayo at excited ho ako dyan. Bumili na ako ng shofar na hindi ko lang alam kung maboblo ko yun. So this is the only feast that falls on new moon and it is considered a Sabbath. So during this feast, trumpets are to be blown. Yan po yon, Feast of Trumpets. And then, kasunod po ng Feast of Trumpets, nasa na tayo, no? Tapos na yung Spring Feast, nasa Fall Feast na tayo. So, ang start ng Fall Feast ay yung pong Yom Teruah or Feast of Trumpets. And then, pagkatapos po nun is the Day of Atonement. No? Or Yom Kippur. Kailan nung sinaselebrate ito? 10th day of the 7th month. Yung pong yung pong trumpet, first day of the 7th month. So, first day. Tapos bibilang ka, ang 10th day of the 7th month, Yom Kippur naman ang kasunod. And this is also considered a Sabbath. No? So, atonement is made for all.
Kumbaga, nagkakaroon ng national repentance, ika nga. And it is considered as Sabbath. Alam naman natin, pag Sabbath sa kanila, no work, di ba? Wala ho talagang lahat na talagang complete rest sila dyan during the Sabbath. Now, meron tayong tinatawag na yung weekly Sabbath, ibig sabihin, ika-Saturday, meron din naman tayong tinatawag na high Sabbath, which means, hindi siya Saturday, okay? Hindi siya Saturday, pwedeng mag-fall siya on a Wednesday, pwedeng mag-fall siya on a Thursday, pero dinideklara nila as high Sabbath yon. Kasi nga, because of this mga feast na ito. Okay? Yung regular nila na ino-observe na Sabbath ay yung ika-Saturday. Every Saturday, Sabbath nila yon. Paglubog ng araw sa Friday, no, start na nung Sabbath nila hanggang buong Saturday, hanggang sa paglubog ulit ng araw. Yung tabernacle, which is the last one, kailan naman ho nila magaganap ito? It begins on the 15th day of the 7th month. So yung trumpet, first day, yung pong Yom Kippur, 10th day, yung pong tabernacle, 15th day. So ibig sabihin, pagkatapos ng Yom Kippur, 5 araw ang lilipas, and then, ano po yan, se-celebrate nila yung tabernacle or yung sukot. And it will last 7 days. No? 7 days. Yung first and 8th day, considered as Sabbath ito. Ito po yung magtatayo sila ng mga kubol sa labas ng bahay nila na nakikita nila yung mga stars at i-remember nila na once sa time, ang mga Israelita ay tumira sa mga kubol nang sila ay nandoon sa wilderness. Yan po yung kanilang sineselebrate dyan. So, again, as I have said, this is not a Jewish feast, mga kapatid. Paulit-ulit po natin yan kasi hindi ko alam. Siguro po may mga kaibigan na kayo, ka-churchmate dati, kamag-anak, na nagtataka na sa inyo, sineselebrate yan, Jewish feast yan. But of course, madali nyo nang maipapaliwanag yan. It is not a Jewish feast, and you can quote verses from the scriptures na yan po ay sa Leviticus chapter 23, sinabi na ng Panginoon na this is my feast days. No? And you have to proclaim that to the whole congregation, and it is a sacred assembly. No? Kaya po, yung Feast of the Lord na yan is Yahweh's Feast. Kanyang piyesta yan, mga kapatid. Now, moving on to the New Testament, actually si Jesus Christ po fulfilled Passover on Passover. Because during the Passover celebration, that is when Jesus Christ was crucified on Passover. Nung Passover celebration po nila sa Egypt, doon nila pinatay yung lamb, no? At kinuha yung blood at pinahid nila sa doorpost at kinain nila ang ibang parte nito. So, during the time of Jesus Christ, He fulfilled the Passover on Passover, in which He Himself became the Passover lamb because He was crucified on the Passover. No, when they were celebrating the Passover, that was the time when Jesus Christ was crucified. And then Christ fulfilled the unleavened bread on unleavened bread. Why? Because right after He was crucified, alam na po natin na siya ay inilibing. No? So inilibing ang Panginoong Hesukristo. Then Christ fulfilled first fruits on first fruits. Kaya ako pinakita po sa inyo kanina yung mga calendar, because on the celebration of the first fruits, that was when Jesus Christ resurrected from the dead. No? Resurrected from the dead. So kaya po He became the first fruits, ika nga. So, and Jesus Christ fulfilled Pentecost on Pentecost. Why? During the Pentecost, when Jesus Christ descended or ascended to heaven, anong sinabi niya? Iiwan niya ang banal na espiritu. Di ba? So, kumbaga, ipapadala ng Diyos Ama ang banal na espiritu.
sa kanila. Which is equivalent to si Moses, ibinigay yung batas sa kanya ng Diyos, no, during the Shavuot. Ito naman si Jesus Christ, when He ascended to heaven, God the Father sent the Holy Spirit. At ang sabi sa atin ng Panginoong Jesucristo, the Holy Spirit will teach us and remind us of God's Word. So which means the Holy Spirit will empower us to will empower us through the Word of God by teaching us and by reminding us. Anong word yon? It's the Torah. Okay? So, kaya po, just like Moses, who received the Torah, no, on their 50th day in the wilderness, Jesus Christ ay ascended to heaven, and God the Father sent the Holy Spirit to empower the believer, to dwell in the believer, so that the Holy Spirit will teach and remind the believers on the sa Torah, no? So, now, mga kapatid, nakita ho ba natin yung pattern, no, yung spring feast? Kasi yung spring feast, yan po yung nagsasabi sa atin, nagsasalarawan sa atin ng first coming of Jesus Christ. Kaya, in the second coming of Jesus Christ, kung pupuntahan po natin yung pattern, no, na sinet doon sa first coming, ganun din ang gagawin niya sa second coming. Nakapattern din siya doon po sa Feast of the Lord. Kaya mahalaga yung Teruah, Yom Kippur, at saka yung Sukot na yon. Kasi yan po naman ang naglalarawan sa atin ng second coming of Jesus Christ. So which means, kung yung pong the spring feast, yung Pentecost, unleavened bread, first fruits, yung Shavuot, ay naglarawan sa atin, na pinulfill lahat ni Jesus Christ yon. Naglarawan sa atin ng kanyang first coming, at sinet niya yung kanyang pagiging high priest, no? Then, ito naman pong fall feast, which is Yom Teruah, Yom Kippur, at Tabernacle, or Sukot, ay naglalarawan sa atin ng kanyang second coming if we think in patterns. No? Kaya titingnan po natin yon, yung patterns na isinet nung first coming ay yun na magiging pattern ng second coming. Okay? So, this time, He will come as a conquering king at His second coming. Kung nung unang punta niya rito, He came as a lamb, no, to set the priesthood, kumbaga. Now, this time, in the second coming, He will come as a king, as a conquering king. Kaya yung digmaan po na nagaganap na yan, no, kung titingnan natin, dadating po yung time talaga kasi mag-unite ang Iran, mag-unite ang Russia, mag-unite ang mga I think the Arab nations also, they will unite. Ang Turkey, nabanggit din sa Ezekiel, kasi mga binanggit po dun sa Ezekiel is Turkey, Russia, yan po yung mga mag-unite to go against Israel. And they are so big, no? They are so big na hindi nakakayanin ng Israel talaga, and that is where the Lord will intervene. So He will come as a conquering king. Dito papakita ng Diyos, no, na siya ang Diyos, siya ang hari. Kumbaga ginagamit ng Diyos ang Israel para ipahayag niya kung sino ang Diyos at kung sino ang hari. Okay? In 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 it says, mga kapatid, for the Lord Himself will come down from heaven. Listen to this, ha? For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Kaya po, dito pa lang makikita na natin na ang rapture na mangyayari po ay magaganap during the celebration of Yom Teruah or yung Feast of Trumpet. Malay natin, mga kapatid, baka habang sineselebrate natin ang trumpet, ang Feast of Trumpet,
sa ating church, minememorialize natin, doon mangyari ang rapture. No? Pero ang sigurado po ako dyan, based on this scripture, kasi nga titingnan natin yung pattern. No? Yung pattern. Kumbaga, yung first coming ni Jesus Christ, makikita natin na pinulfill niya yon, isinalarawan niya yon doon po sa spring feast. Yung second coming niya ay sinasalarawan naman nung fall feast. At ang unang-una doon is yung trumpet. Kaya sabi diyan, with the voice of the archangel and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Kaya ako po, kaya ako naniniwala na yung mga namatay hindi po diretso sa langit Kasi sinong i-resurrect dito? Sino ang mabubuhay na magmuli dito? Sino yung mga dead na yon? And sabi diyan, and the dead in Christ. O di yung mga born again Christians, yung mga namatay na kay Kristo, so ibig sabihin, nandun pa sila, di ba? So kaya they will rise first, no? In 1 Corinthians 15:52, in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. Remember in Revelation, yung pinag-aralan po natin, there are 7 trumpets. On the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. So it's very clear po. Kaya I believe na ang rapture of the church, yung mga dead ay mabubuhay na magmuli. Mangyayari po ito sa Feast of Trumpets. Pero hindi natin alam kung kailan. No? Kailan po mangyayari 'yon? Sabi sa Matthew 24 verse 36, no man knows that day or hour. Balikan natin Matthew 24. Kasi kanina ang tanong natin, can we know it? At ang reference natin is Matthew 24. So Matthew 24, ito po ang sabi. Verse 35 to 36. Heaven and earth will pass away, but my word shall not pass away. But of that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, meaning kahit si Jesus Christ, but the Father alone. Alin po yung sinasabi ditong, but of that day and hour, no one knows. Yung pong sinabi doon na heaven and earth will pass away. Kung kailan mangyayari po yung passing away of heaven and earth, ay wala akong nakakaalam. Basta ang alam lang natin, mangyayari po yan sa panahon ng Yom Teruah. Pero kung kailang Yom Teruah, anong taon, anong oras, wala akong nakakaalam. No? Kahit sabi nga diyan, kahit mismo ang Panginoong Hesukristo, ang nakakaalam lang ay ang Diyos Ama. Now, may mga makikita ko tayo sa Bible na wala rin namang ibinigay na oras, araw, petsa. No? Ano-ano po yun? Ito po yung 3 example. Una, the season that Satan is loose. Wala akong binanggit dyan kung kailan yon. Kaya hindi natin alam kung kailan lulutang si Antichrist. No? The final battle or the battle of Armageddon na magaganap dun sa Jezreel Valley na napakalawak ko nun sa Israel. Doon daw yon. And the Great White Throne Judgment. So lahat yan binanggit doon sa Revelation, pero wala pong date yan. Walang time. No? But ang one thing that we are sure, magaganap lahat yan. Okay? Balikan nun natin yung Matthew 24 verse 35 to 36. Sabi diyan, heaven and earth will pass away. No? Heaven and earth. Aling heaven and earth yun? Ito po. Itong earth na ito. Now, yung heaven, naniniwala po ako na hindi yung tirahan ng Diyos yan. It's the atmosphere, no? Heaven and earth will pass away dahil alalahanin natin, nung nagkasala si Eva at si Adan, pati po ang atmosphere na apektuhan ng kasalanan. Kaya pati itong earth. So kaya heaven and earth will pass away, but my word shall not pass away. But of that day and hour, no one knows. Yun po. Anong day and hour ang tinutukoy dyan? Yung pong paglipas ng heaven and earth. Walang nakakaalam. Pero yung po kasi ang pasimula na ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Matthew 24 verse 42. Sabi diyan sa atin, therefore be on the alert, for you do not know which day your Lord is coming. Okay? Now,
pansinin niyo po, yan ay nasa present tense. Hindi po yan past tense. Hindi yan nakaraang pangyayari. Hindi rin yan pangyayari sa kasalukuyan. Present tense siya. Ibig sabihin, at any moment. At any moment pwedeng mangyari. Pero, meron pong mga sequence of events na magaganap muna bago mangyari yon. At yun po yung ating binabantayan ngayon. Okay? Sabi diyan sa Matthew 24 verse 4, naku, 20:31 na. But understand this, if the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch. Pansinin niyo po yung mga naka-red letters na yan. He would have kept watch and would not have let his house be broken into. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. Alright. Now, mga kapatid, kung papansinin niyo po yan, no, ang sinasabi po diyan sa atin ay alam mo na may darating na magnanakaw. Hindi mo lang alam kung kailan. May darating, alam mo. So, kaya kung halimbawa, may kaibigan ka na pupunta sa iyo at sinabi siya darating siya ng Friday. Now, hindi mo siya iintayin ng Wednesday. Kasi Friday darating eh. Hindi siya darating ng Wednesday. Dahil sinabi 9. Pero alam mo na darating siya ng Friday, hindi mo lang alam kung anong oras. Basta alam mo darating siya ng Friday. So hindi mo siya iintayin ng 7. Iintayin mo siya sa 9. Mag-iintay ka ng buong maghapon ng 9. Hindi mo lang alam kung anong oras siya darating. Basta 9 siya, kumbaga sa kalendaryo po, Friday siya darating, hindi Wednesday. Hindi ka mag-iintay ng Wednesday. So parang ganun din po yan. Alam natin na may darating na magnanakaw, pero hindi natin alam kung anong oras. So, yun po yung analysis. Kaya ito pong binabanggit ng Panginoong Jesucristo na ito, mga kapatid, pagbigyan nyo na ako, medyo mag-i-extend ako ng konti. Ay hindi po yan sa mga believers. Kasi ang mga believers, alam nila na darating ang Panginoon. Hindi lang nila alam kung kailan, pero alam nila darating. So kaya ang mabubulaga po talaga, mga kapatid, ang mabubulaga talaga dito sa pagdating ng Panginoon, hindi ang mananampalataya. Kasi alam natin darating siya eh. At alam natin, pag titingnan natin yung pattern, sa 7 feasts, darating tayo doon sa Yom Teruah sa trumpet. Kasi it only makes sense na kung papaano siya dumating nung first coming na isinilarawan sa atin ng Feast of the Lord, ganun din siya darating sa second coming na isasalarawan nung Feast of the Lord during the fall season, which is yung pong Yom Teruah. Tapos magkakaroon ng Yom Kippur, which is a national day of repentance. And then pagkatapos magkakaroon na po ng Sukkot celebration. So kaya sabi sa 1 Thessalonians 5:1 and 2, now brothers, about times and dates, we do not need to write to you. Pansinin niyo po yon. About the times and dates, we do not need to write to you. For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Di ba? Maliwanag po yun. Hindi natin alam yung date, hindi natin alam yung time, pero alam natin na darating siya. Na parang magnanakaw, hindi mo alam kung anong oras magnanakaw sa iyo yan. Hindi mo anong oras kung So hindi ka mabubulaga. Kumbaga, alam mong darating siya, hindi mo lang alam kung alas 3, alas 2, alauna. Pero alam mong darating. Klaro po yan ha, sabi dyan. Now brothers, about times and dates, we do not need to write to you. For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. So, kaya kung mananampalataya ka, hindi ka dapat mabulaga dito. Ibig sabihin, pag nabulaga ka dyan, hindi mo napag-aralan yan. Ano? Sabi dyan sa verse 4, but you brothers are not in darkness. Pakinggan nyo po yan. But you, brothers, kayo po ba ay brothers? Kayo po ba ay sisters? Sabi diyan, are you in Christ?
Ang sabi diyan, but you brothers are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief. Hindi ka dapat na surpresa diyan. Di ba? Hindi ka dapat masurpresa diyan because you are not in darkness. Kaya ang masusurpresa po diyan ay yung mga nasa kadiliman. Hindi nila subok akalaing magbabalik ang Panginoong Jesucristo. Pero tayo po, alam na natin. Alam pa nga natin kung anong season eh. Hindi lang natin alam kung anong date, anong time. Di ba? Fall season darating. Kailan sa fall season? Yom Teruah. Rapture of the church. And then bababa siya. Di ba? Remember therefore what you have received and heard. Ano yung na-receive nila at ano nadinig nila? It's the Torah. Sabi niya, remember therefore what you have received and heard. Wala pa naman hong New Testament eh. Nung sinulat ang Revelation eh. Ano ang na-receive nila? Ano ang nadinig nila? It's the Torah. Kaya sabi niya, remember therefore what you have received and heard. Obey it and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you. No? So kaya yung mga hindi mananampalataya, ayan ang ano nila. Masusurpresa sila. Hindi nila sukat akalaing babalik ang Panginoong Jesucristo. So again, Christ fulfilled Passover on Passover. Na-explain ko na po yan. Christ fulfilled unleavened bread on unleavened bread. Christ fulfilled first fruits on first fruits. Christ fulfilled Pentecost on Pentecost. So, ano ang dahilan para hindi gawin ng Panginoong Jesucristo based on the fall feast of the Lord, ang second coming? Kung sa first coming, ginawa niya po na yung isinalarawan ng seven feast, yung spring feast, isinalarawan yung kanyang first coming, kaya yung second coming niya po, ang nagsasalarawan niyan is the fall feast. Inatitirang tatlo. So listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Ngayon, naiintindihan na natin kung ano ibig sabihin ng trumpet dito. Di ba? Kasi, napag-aralan natin yung seven feasts of the Lord. Yan po yon. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. No? So saan ho nandoon si Lord forever? Nandito ho siya sa earth, sa new earth and new heaven. So, yan po. Then the seventh angel sounded, and there were loud voices in heaven saying, pakinggan niyo po ito, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he will reign forever and ever. Alin ho? The kingdom of the world. So itong mundong ito has become the kingdom of our Lord. Kaya nasaan po ang Panginoon forever and ever? Nandito ho. Kaya yung kaisipan na nasa langit siya, nandun tayo lahat sa langit, hindi, ito ho, ang liwanag dyan, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord. Kasi tinalo niya na lahat ng kaaway ng Israel, at ang Panginoong Jesucristo na ang naghahari dito for the 1,000 years. And He will reign forever and ever. And the 24 elders who sit on their thrones before God fell on their faces and worship God, saying, we give thanks to you, Lord God Almighty, the one who is and who was, because you have taken your great power and have begun to reign. The nations were angry, and your wrath has come. The time has come for judging the dead and for rewarding your servants, the prophets, and your people who revere your name, both great and small, and for destroying those who destroyed the earth. So this is the time for the Lord to reward us as servants of the Lord. So in summary, Passover is the crucifixion of Jesus Christ. The unleavened bread is the burial of Jesus Christ. First fruits is the resurrection of Jesus Christ. Pentecost is the Holy Spirit given. So yun po yung spring feast. The fall feast, which is yet to be fulfilled, trumpet is the Messiah's return.
Day of Atonement, Yom Kippur, is the national repentance, and then the Feast of Tabernacles or Sukkot is the Messianic reign, mga kapatid. So at the last trumpet, resurrection and rapture. Okay? So in conclusion, feasts are divine appointments. And then, sabi po dyan, Yeshua fulfilled spring feast to the day. Expect Him to fulfill fall feast the same way. Mga kapatid, shalom sa inyong lahat. Tayo po ay magsara sa panalangin.